Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Paano ba magsisi? So, um, noon, when buhay pang mami ko, naturo niya ako paano magluto ng masarap. Okay? So, alam ko magluto, pero hindi siya masarap. Sakto lang, para sa akin. Pero kung pang ibang tao, baka kulang yung lasa. So, um, meron akong recipes na sulat at na-follow ko yung recipes. At yung sakto yung timpla ng ilang teaspoon, ilang asin, etc. No? Tapos, so naluto na ako. Tapos sabi ko ni mami sa akin, bago ka mag-serve ng pagkain sa ibang tao, tikman mo muna. So, natikman ko. Okay na. Ano na. So, sabi ko kay mami, sige, mami, tikman mo din. Sa akin, okay na eh. So, natikman niya. Kulang. So, sabi ko, ay, sige, mami, iritoke mo. So, dagdag siya ng mga paminta or patis, toyo, asin, ano man ang kailangan para mas masarap. Kami kasi, hindi kami gamit ng Knorr cubes kasi masama yun sa health namin. Or sa tao talaga, mataas ang sodium. So, ano man yung healthy wise para masarap ang pagkain, yun ang nagamit namin. So, sabi daw niya, okay, naluto ka na. Sige. Tapos, after 5 minutes or 10 minutes, sabi daw niya, sige, tikman mo. Sabi, ang sarap! Sabi ko, sarap. Sarap. And, sabi daw niya, oo, masarap talaga. So, ganun ang process ng repentance sa buhay natin. Parang luto yan. Si Jesus Christ ang parang si mami ko. And tayo, mga nagkasala, tayo yung bagong luto, student ng luto ng we tried to repent, we tried to wash yung mga kasalanan natin, pero kulang. Kasi kailangan natin talaga ang tagapagligtas ng kasalanan natin at Panginoon, si Jesus Christ lamang yun. So, yung process ng repentance, hindi siya isang beses lang ng, di ba sa simbahan, sasabihin ng mga pastor, pare, sige, i-confess mo mga kasalanan mo. Tapos, I bless you, okay, and then do a cross, or ano man ang sasabihin nila, God bless you, napatawad ka ni Jesus Christ na. Pero, talaga ba napatawad ka? Kasi sabi daw ni Jesus Christ sa Bible, kailangan magbagong buhay ka. Repentance means bagong buhay, transformation. So, kailangan baguhin mo isip mo, puso mo, ugali mo, lahat. Okay, so for example itong kasalanan, ang daming normal to, that men and women, okay? Kagaya lalaki, nakikita ng babae ng maganda, okay? So, nakita niya, wow, sexy, diba? So then, anong ganun, sa isip nila, like gusto nila focus sa kasalanan nila. And nakalimutan nila that yung kasalanan nila, kung hindi sila magsisi doon, pupunta sila sa impyerno. Kasi sobrang sarap ang yung temptation, diba? So, yun ang sabi ng Jesus Christ.
yung temptation, yung kasalanan, kailangan baguhin mo ang puso mo at isip mo. So, ito for example, so yun ang kasalanan, right? So, kailangan natin sabihin, Lord Jesus Christ, okay, meron akong kasalanan talaga. Alam ko, nahihiya ako kasi meron akong problema sa lust. Yung nahirapan akong tanggalin yung sa puso ko ng, nakita ko ng sexy ang lalaki or babae na gano'n na, nakalimutan ko ng yung masama yun na gusto ko yung nakikita ko. So, you admit it, right? Tapos sabihin mo, Lord Jesus Christ, patawarin mo ko, Lord. Masamang nagawa ko at gusto kong patawarin mo ko and napatawad ko sarili ko din. Importante, si Jesus Christ muna ang hingin kang patawad at patawarin mo din sarili mo. Kasi ang daming tao, hingi silang patawad pero yung silang mismo yung hindi nila napatawad sarili nila. Kasi tingin nila ang masama akong tao. But hindi eh. Nagkasala ka pero hindi ka masamang tao. Okay? Kasi kung masama kang tao, hindi ka hingi ng patawad kay Jesus Christ. Yun ang very simple like that. Okay? So, third step, kailangan mo sabihin, Lord Jesus Christ, turuan mo ko para baguhin ko ang ugali ko, puso ko, isip ko, para hindi ko uulitin ang kasalanan. Tapos, over time, sasabihin ni Jesus Christ ang anong kailangan mong gawin. Parang yung recipe na naluto ko, 'di ba? Sabi ko na yung recipe na follow ko yung steps. Yun din ang teaching, ibig sabihin ng teaching ni Jesus Christ. So for example, yung lust ng kasalanan, 'di ba sabi ko sa Bible, kung merong temptation ng lust, kailangan umalis ka. Di ba sabi Jesus Christ, kung merong kasalanan nakakita mo, alisin mo, pluck your eye. Hindi ibig sabihin alisin mo mata mo, pero alisin mo yung focus sa temptation ng maganda or magwapo ang tao, gwapo yung lalaki, maganda yung babae. I-focus mo yung kay Jesus Christ, or put it out. Kay Jesus Christ, anong gusto niyang gawin mo? Anong kalooban niya? Ang kalooban niya, huwag ka focus doon. Focus ka ng, okay, sabi niya, turn away, walk away. O, sige, lakad na ako. If merong temptation dito, alis ka. Tapos over time, sasabihin ni Jesus Christ sa'yo, okay, kailangan mag-pray ka. Lord Jesus Christ, ganun, bigay mo ko lakas loob para to walk away, to focus on you, to gawin ko yung kalooban mo. And then, meron siyang mga steps para ma-overcome mo ang kasalanan mo. Hindi nang isang beses lang yan, ang bilis. Oh, ganun na ako, free na ako sa kasalanan ko. Hindi ganun. Okay? It takes time. That's why transformation, ibang tao ka na. Yun ang hinahanap ni Father God sa atin. Yung paano magsisi. Tapos, so, over time, kunwari, nagawa mo na lahat and alam mo na kung wala nang kasalanan kayo, kunwari yung lust, wala nang lust sa puso mo. When tingin ka sa babae, kunwari, ayan ang temptation, lalaki ka, ang tingin ka sa babae or babae ka, nakita mong lalaki, guwapo, you see like, distraction yan. Focus lang ako kay Jesus Christ. Lord, anong gusto mong gawin ko? Na yun. Saan mo akong gustong pumunta? Ganun lang, distraction. Wala yan. Then, na-overcome mo yung kasalanan mo. Okay? Yun ang sign. So, okay, so na-repent ka na, na-show mo ng repentance, fruit of repentance. So, when mamatay ka,
kulang yun. Hindi ka papasok sa langit. Pero, natanggap mo si Jesus Christ as Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, kaluluwa mo. Okay? So, yun na, nagawa mo yung part mo. Na-follow mo yung instructions ni Jesus Christ paano magsisi, right? So, when si Father God nag-judge sa'yo ng, okay, nakita niya yung kasalanan mo, He says, wipe away yan lahat. Bakit? Kasi si Jesus Christ katabi mo. Sabi daw niya kay ama niya, Papa, etong tao to, mahal na mahal niya ako. Kasi nagbago siya. Ayaw niya na yung kasalanan niya. Napakita niya na sa akin that naiiwas siya sa yung mga taong natatempt sa kanyang magkasala, and na-focus siya sa akin lang. Nagawa niya ang kalooban mo, Papa. Yung buhay ko, ibibigay ko sa kanya. Namatay ako, and itong dugo ko, ibibigay ko sa kanya. Para makita mo, mawash lahat ng sins niya, that worthy siya para makapasok sa langit. Pwede ba, Papa? You know what? Father God will accept you. Bakit? Kasi mahal na mahal ka niya. Kasi nakita niya na-change ka, na-transform ka, at na-accept mo ang anak niya as your Panginoon at tagapagligtas ng mga kasalanan mo, yung buhay mo. So, wipe away lahat ng kasalanan mo. You know when sabi ko luto at masarap, when ritoke ang mami ko yung pagkain, parang ganon din. When Jesus Christ applies yung blood niya sa ating kasalanan, nagawa natin ang part natin na. Tapos siya, He says, akin ka. Yung kasalanan mo, wiped away na. And nakita ni Father God, yan ang gusto ko. Transformed. Alik ka na, pumasok ka na sa langit. Yun ang ibig sabihin paano magsisi sa lahat ng kasalanan mo. Gawin mo yung part mo, gawin ni Jesus Christ ang part niya, i-combine it together. Then, you'll enter heaven. Worthy ka to go to heaven. So, sana natuto kayo paano bang magsisi talaga, anong ibig sabihin. And sana i-share nyo tong video para malaman ng mga tao na paano bang magsisi. Ito ang example. And so, this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.